Hello? Hello po. Good Hi, evening. magandang gabi. Magandang gabi po, Papa Jackson. Magandang gabi. Kung nasa Pilipinas ka, nasa Pilipinas ka ba? Wala po. Nasa Europe po. Ano pangalan mo? Bebang. Bebang na lang. Bebang? Opo. Ilang taon na si Bebang? 30 years old po, Papa Jackson. 30. Opo. 30. Anong part ka ng Europe, ma'am? Sa ano po? France. France. Oo. Opo. Kailan ka pa nandyan? Dumating ako dito, Papa Jackson, year 2021. Year 2021 ka dumating dyan. Opo. So, pa 5 taon ka na. Opo, 6 years na this year. Tama ba? Malilima. Sorry. Totoo pala yung sinasabi nila pagkausap ka. Diyos ko. Hindi yon. Opo. Huwag mo kang magbintangan. Pareho tayo may nasa mat. Ako pa din nahilan mo, nagkamali ka ng mat mo. Naku, charotera. Kinakabahan kasi ako, Papa Jackson. Kumakain ako kanina. Ako pa din nahilan mo talaga. Sorry. Anyway, si Bebang 30 from France. Anyways. Opo. Anong work mo dyan, Bebang? Ano po? Paano ba? Sushi chef. Ang hirap naman sabihin ng trabaho mo, parang scientific name. Sushi chef. Kasi, Ay, talaga. ba yan? May asawa ka na? Opo. Yun nga po yung tinawag ko pa. Bakit? Mawawala na ba? Parang, ewan, ang gulo. Yung asawa mo nasa Pilipinas. Andito po. Diyan ka nakapangasawa. Opo. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? Kinasal kami 2020. Okay. So, yun ang magsi 6 years. Paano kayo napunta dyan? 2020 ka kinasal, 2021 ka na andyan. Nauna ka, nauna siya? Nauna po siya. Kinuha ka niya. Pandemic. Okay. Opo. Sumunod lang po ako. Okay. May anak na kayo? May isa po. Okay. Andyan din? Opo. Magkakasama kami. Ano problema niyo? Ang trabaho ni Mr. nga pala? Ano siya? Sub-director? Ano, tinatanong mo ba ako o sinasabi mo sa akin? Ha? Ano ba yan? Okay, sub-director po. Sub-director? Ano yun? Parang ano kasi siya, papunta siya ng director kasi wala silang director ngayon. So, on training po siya ng 6 months. Para siyang, Opo. para siyang Tapos OIC. Oo. Tapos Officer after in ng charge. trial, opo. Sub-director? May ganun ba? Or... Oo, dito. Okay. Sige. Ano bang director ng ng pelikula? Ano ba yan? Fast food. Okay. May director sa taping ba yung paano naguluhan ako? Paano? Sa mga fast food, meron po ditong director sila. Talaga? Parang manager, parang ganon. Director, tapos manager, tapos team leader, tapos yung mga workers. So dati siyang manager. Opo. Tapos naging sub-director, parang acting director, parang ganon. Opo. For may trial. Pelikula nga, acting na eh. Okay na. Okay, pasok. Habe. Pwede. Okay, tapos. Tapos, kwento na ba? Ba't tayo magkausap ngayon? Kasi ganito kasi yun. Mm. So, nung kababalik ko lang po galing bakasyon sa Pilipinas, December 15. Okay. So, bago po ako umuwi ng Pilipinas, nakita ko yung password ng phone niya habang tulog ako. So, ibig sabihin, Tapos, hindi mo alam password ng phone niya?
hindi po namin pinapakailaman yung phone ng bawat isa. At nakita mo yung password ng phone niya habang tulog ka. Ang galing mo. Yung parang parang nagising po ako sa ilaw ng phone niya. Nagising ka. Hindi habang tulog Apo. ka. Kasi paano mo gagawin yun, Sorry. di ba? Oo. Sorry. Ano ka, may superpower ka, ganon? So, hindi ko pa siya binubuksan kasi parang nakalimutan ko siya. Tapos nung pagbalik ko dito, parang nagkaroon ng time na hindi niya hawak yung phone niya. So ako naman, binuksan ko na lahat. Okay. Lahat. Pwede po bang bumalik muna tayo sa ano muna pala? Bumalik Kasi ka. Ba't gusto kailangan mo ko- isama mo ako? Bumalik ka lang. Okay. Kasi ganito Sige lang, kasi sige yung lang. Papa Jackson. Sige lang. Simula po nung year 2023, 2024, 2025, hindi na po talaga kami okay. Okay. Parang hindi po kami masyadong nag-uusap. Okay. More on na lang po kami. Parang para sa akin, parang alam mo na po yung parang housemate na lang kayo sa bahay. Kumbaga na lang kayo, parang... Bills, mga pinag-uusapan na lang bills, kung sino yung susundo sa anak, kung sino yung anong kakainin ng anak. Parang transactional na lang. Parang ganun po. Kasi lagi po niyang sinasabi sa akin na ano po daw siya, hindi daw po niya nararamdaman yung love para sa akin. Yun po yung lagi niyang sinasabi. Pero okay po kami hindi po kami nag-aaway, minsan sweet pa rin po siya, may nangyayari pa rin po. So akala ko okay kahit na hindi ko po nababago yung sarili ko kasi sabi niya po hindi daw po niya nararamdaman yung love. So ganun po. Tapos yun na po yun. Balik na po tayo dun sa December last year. Pagdating ko po dito, binuksan ko po yung phone niya. Nakita ko po lahat. Ano mo nakita mo? Hindi pa pala lahat. May madami po siyang nakaka-chat. Chat-chat lang naman po. Iba-ibang babae. Tapos may isang babae na year 2020, early 2024 to 2026, nakakausap po niya. Matagal yun 2 taon yun. Opo, pero bago, kilala po niya yun personal. Kaibigan niya po yun. Bago niya ako makilala. Parang magkaibigan lang po sila tapos nung nandito na po kami sa sa France. Nagkaroon sila ng parang intimate na din kasi nagbi-video call sila eh. Tapos alam mo na yun ko Papa Jackson. Sent ng mga ganito ganyan. Ano yun? Hindi ko alam yun. Mga mga nyok. Nyok. Yes po, mga nyok. Nyok. Bago yung nyok. Nahuli mo yan, nagpapadalaan sila ng... Ibig sabihin, meron silang landian. Nahuli ko po. Ibig sabihin, meron silang Opo. relasyon. Pero sabi mo sa akin, di ba, since 2020, kailan ka naging cold ka mo? 2023, sabihin na natin 2024. Pero di ba may nangyayari Yun na po pa rin sa yung- inyo? Sweet pa rin siya ka mo? Opo. Paano yun? Opo. Paano mo sinasabihin na cold kayo may nangyayari naman pala sa inyo? Parang hindi na po kami nag-uusap ng kunwari, yung mga problema. Pero may Hindi po nangyayari. namin napag-uusapan. Ibig sabihin, may nangyayari. baka kulang lang kayo ng communication ng time na yun. Communication. Opo. Okay. Baka hindi ka nagpapadala, baka hindi ka kasi nagpapakita sa kanya ng nyok. Oh, hindi po. Nung LDR kami, walang ganon. Okay, game. So, madami pong iba. Tapos may mga online dating, ganito, ganyan. Tapos nagbayad pa po siya ng, alam mo po yung sa Telegram, Papa Jackson. Okay. Yung parang group kayo sa Telegram, tapos yung isang babae, siya yung may-ari nung group, tapos siya yung magsisend ng mga nyok, mga videos, mga ganun. Paano? Meron, Sa Telegram parang po. narinig ko na yan. Yun. Para membership yan ng mga ganyan. Yun. Opo, nagbabayad po siya ng 80 euro. Ang mahal no. Magkano yung 80 Tatlo euro? po yung ganun niya. Magkano yung 80 euro? 80 euro. Parang 69 yung 1 euro. Parang 5,000?
€80? Hindi naman yata. 5,000. Baka 500 siguro. Huwag nga yung math, Papa Jackson. Actually, mahina ka doon. Di mo nakwenta yung taon. 5,000 nga. Sabi nila, 80. Ha? Ganun kataas ang euro? Ang mahal nun. Oo. Mag-69 € na ngayon, Papa Jackson. Hala! Ganun Ano yung kalala. ganun niya, Papa Jackson, na 3 babae? Ibig mo sabihin sa akin, €80 yon? Opo. Hindi ko lang alam kung every month ba or one time lang. Ng pusa. May ganun, may nagbabakit ng ganun kamahal? Oo, meron. Siya yun. What? Okay. Di ba? Okay, tapos, Tapos, hindi ko pa po sinasabi sa kanya. Tapos hindi ko na po kasi kaya kasi lagi ko na po siyang sinisigawan kasi hindi ko masabi. Tapos dumating bakit sa di mo point sinabi na, sa kanya? Nakita mo na pala. Ebidensya na yun eh. kasi sasabihin niya kasi sa akin, pinakailaman mo phone ko. Magaganon po siya. Wala, madali na ipag-sorry yun. Ang kailangan niya paliwanag dun, bakit siya may ganun. Mag-asawa kayo eh. Hindi ko pa po yun sinasabi. Tapos Okay. after nun, tulog ulit siya. Di alam ko na yung password niya. Binuksan ko ulit, Papa Jackson. Siyempre. Ikaw pa ba? Oo. Mas madami akong nakita ngayon kasi parang hindi pa rin kasi siya nagpapalit ng password. So almost every night, Papa Jackson. Parang body clock ko na yun. Gigising ako ng madaling araw. Tapos i-check ko yung phone niya. Baka may pinapadala siya ng nyok, parang ganun. Oo. Tapos wala na ako makita. O di, nag-usap na kami ng kinausap ko siya ng February. Kasi kumain kami sa isang restaurant, tapos hindi kami nag-uusap. Nasira lang yung isang gabi na yon. Okay, yun lang. O, tapos? Oo, tapos sinabi ko na sa kanya kung bakit may ganito ka, ganyan ka. Sabi niya, yun nga daw, sabi niya, Papa Jackson, hindi daw siya masaya, hindi daw niya ako na-appreciate. Tapos, depressed daw siya. So, hindi niya dininay. Pinangaturanan na lang niya at sinabi niya yan. Opo. Okay. Pero yung sa babae, yung sinasabi ko sa yung matagal, yung parang kaibigan niya. Yung nagpapakita ng nyok. Opo. Okay. Anong tawag dito? Asan na ba ako? Ilang, diyan ka lang. Wait lang. So, yun po. Ala, Papa Jackson, nasan na ako? Yung babaeng matagal lang niyang kaibigan nagpapakita ng nyok. Yun ka. Sabi niya, kaibigan lang daw niya yon. Ha? Kasi may cancer kasi yung babae, kaya daw niya kinakausap. Okay. Tapos sabi ko, ba't kinakausap? Ba't kailangang video call? Kailangang may I love you? May I love you, Papa Jackson. May I love you. May I miss you. Alam mo yun, parang namimiss ko yung dating magkasama tayo ng isang gabi. Mga ganun. Asan ba yung babae? Hindi po sila magkasama. Sa Taiwan po. Taiwan yung girl. Opo. Bali yung pangluloko niya, chat lang. Ano ba yun? Never pa niya na-meet in person? Ganun? Na-meet na niya po in person pero bago ako. Tapos na, baka may something na sila noon pa man. Opo, siguro friends with benefits, mga ganun po. Kasi hindi naman sila, di ba? Kasi alam nung girl na may asawa, di ba? Hindi po. Ha? What? Opo, kasi nabasa ko lahat yung conversation nila. Nagtanong yung babae kung may girlfriend itong asawa ko. Sabi, not yet. Wala pa. Opo, Diyos. So yun nga, umamin naman po siya, tas nag-sorry, tayo na inaayos. Okay naman po siya, inaayos. Ngayon nag-update na siya kung nasan siya. Parang nangako siyang titigilan na niya, parang ganun. Opo, parang nangakong titigilan. Nung sinabi niya, naniwala ka naman o parang, sige na, ganun, tignan natin. Parang, naniwala ko, Papa Jackson, pero sinecheck ko pa rin yung phone niya. Hindi niya alam na ang password. Hindi niya alam na alam ko yung password. Siyempre, di ba? Nakita mo yan habang tulog ka, magaling ka eh. Hanggang ngayon, Papa Jackson. Alam mo ba hanggang ngayon? Alam ko pa rin. Iba ka talaga. Tapos?
Tapos, may chinachat talaga siyang babae. Iba-ibang babae, tapos minsan pag may nakikitang mga stories, ganun, hina-heart niya. Alam mo yung mga lalaki, mga mababait na lalaki. Tapos, tuloy pa rin po yung ganun niya. Pero inaayos po namin. Pero ito na yung hindi ko matanggap, Papa Jackson. Kasi may kaibigan po siya na, sabihin na natin kaibigan ko na rin. Kasi yung kaibigan ng asawa ko, tsaka yung kaibigan ko, mag-asawa na din ngayon. Okay. Bali, nirito namin sila. Nag-matchmaker pa kayo? Opo. Sige. So yung kaibigan niya na to, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko. Kasi binuksan ko talaga yung messenger niya. Tapos binasa ko talaga lahat, Papa Jackson. Sinearch ko lang yung pangalan ko, lumabas lahat. Tapos, simula pala 2023, nagre-reklamo na tong asawa ko dun sa kaibigan niya. Anong nirereklamo ka niya? Parang reklamo na may bad mouth. Kasi Wait lang. Anong reklamo ng mister mo sa iyo? Hindi daw niya po ako matiis, yung ugali ko. Tapos, pag pumupunta daw siya sa pamilya niya, nagagalit ako. Totoo naman po, nagagalit ako. Pero may rason po ako. Tapos, sabi niya, anong dahilan mo para magalit sa pagpunta niya sa kanyang ano? Kasi po Papa Jackson, dati po yung trabaho niya is, nagtatrabaho siya ng weekend. Tapos yung weekends na po yun sa isang buwan, yun lang po yung magkakasabay kami ng rest day. Pero pupunta pa rin po siya ng parents niya. Masama ba yun? Sabi, hindi naman siguro, pero ang rason ko kasi Papa Jackson, wala na po kasi kaming time sa isa't isa. Kasi po ganun po yung setup namin sa bahay eh. Aalis akong tulog siya, uuwi siyang tulog ako. Ganun po hanggang ngayon. Okay. So, ganun po. Tapos, mga reklamo niya is, hindi daw niya po matiis yung ugali ko. Mga ganun. Tapos, alam po nung kaibigan niya na may online dating siya, nakikipag-chat siya sa iba. Tapos, ginagatungan po nung kaibigan niya. Tapos, sabi naman nung kaibigan niya na, kung ganyan pala yung nararamdaman mo, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Totoo, pero simula 2023 hanggang ngayon, never niyang sinabi sa akin yan, Papa Jackson. Ako pa nga yung pag nag-aaway kami, sige, mag-divorce tayo. Ako yung ganon, pero siya hindi. Pero sa pag-uusap nila, laging ganon. Tapos ito po yung pinaka masakit. Sinabi po ng kaibigan niya, kung pwede, parang yung kaibigan niya saka ako, magtalik. Sinabi po ng kaibigan niya, Papa Jackson Yung asawa ng babae? Opo. Tapos alam mo po kung anong sabi ng asawa ko? Ano? Sige, bigay ko sa'yo. Hindi, paano sinabi ng kaibigan niyo? Di ba ma-offend yung mister mo nun? Papa Jackson, ibinibigay na nga niya ako sa kaibigan niya eh. Sabi niya, ano kasi French ba? Translate ko lang, Google Translate. Sabi niya, gusto mo ba talaga? Baka mamaya, Baka mamaya, hindi accurate yung translation. Papa Jackson, kahit naman paano, nakakapagsalita naman ako ng French. So, intindi ko yung iba. Ano ba yung bonjour? French ba yan? Opo. Buongiorno. Buongiorno, ano ba yun? Ano parang Italian yung Papa Jackson? Yung bonjour. Mali pala ako. Tapos sabi niya, kung gusto mo, sabi ng asawa ko, sayo na si Bebang. Hindi ko na masabi pangalan ko. Tapos, may times pa na, gusto mo ba talaga? Ayaw mo ba talaga si Bebang? Ganon yung asawa ko. Tapos yung tinanong nung lalaki, yung kaibigan niya kung pwede bang may mangyari sa amin. Sabi nung asawa ko, sige, bigay ko sa'yo. Naku. Hindi ko nga alam eh. Doon ako parang, simulang nabasa ko yun. Hanggang ngayon. Nakompronta mo na ba siya? Hindi pa.
Nakumpronta po? Doon sa nabasa mo na yun, na-confront mo na ba siya? Hindi ko po siya kinumpronta. Hanggang ngayon? Kasi parang hanggang ngayon hindi po. Bakit di mo kumprontahin? Kasi that's the only way to get an answer. Parang ang dating kasi nun sa akin, Papa Jack, so parang wala na po siyang respeto. So parang Hindi nga. ine-elf Oo ko nga, na. I agree with you. Pero di ba dapat you should have confronted him? Para saan po? Hindi mo siya balak tanungin kung anong meron sa pag-usapan na yun? Kailangan ko po siya tanongin, Papa Jack, doon. Parang ang sakit-sakit na nun. Well, I think so. You have to ask. Kasi kung ganun na siya walang karespeto sa akin, bakit, di ba? Bakit kailangan pa niyang patagalin? Bakit ako palagi nag-aas ng divorce? Nung 2023 pa lang pala, gustong-gusto na yung makipaghiwalay. So hindi mo siya natanong ever sa mga yan? Hindi. Nalaman ko lang po nung... So paano ko ito makasagot? I mean, you did not afford yourself an explanation coming from him. Feeling ko kasi, Papa Jackson, parang... Feeling mo yan. Parang You could be wrong. You should have asked him. Dapat tinanong mo siya. I mean, wala tayong pag-uusapan dito. I wanna know, ano ang meron, bakit parang ayaw na sa'yo ng mister mo? Whatever, sir! Alam mo, yan ang feeling ko, bungangera ka. Opo. I'm not defending your husband. If your story is accurate, he's a stupid guy. Bungangera po ako. Yun po Totoo. yung palagi yung sinasabi. Diba? Totoo po. And you are not willing to Opo. change your ways. You're not willing to change your ways. Opo. Pero ngayon parang tahimik na ako, Papa Jackson eh. Kasi, Hindi ako naniniwala. Hindi. Kasi po, Wait, ganito ano. Let's put that into context. Tahimik ka because you are reserving the right to be right. Yan yun eh. Kaya ka tahimik, kaya hindi tatanong. Pero tinawagan mo ako and you have this proofs, di ba, na nabasa mo tong ganito, nakita mo Opo, may screenshot ano po ba? ako. Alam mo, hindi ako makatapos sa'yo ng sentence. Totoo. Sorry po. Yan ang ugali. See, you do not know how to have a conversation. Okay, I wonder, anong meron sa inyo anong meron, bakit ayaw ng mister mo sa'yo? Bakit para ipamigay ka niya sa iba? Anak ng pusa talaga to. Ay nako, bebang. Ako ba makakatapos ba ako ng sentence? Ha? Sige na po, Papa Jackson. Thank you. Salamat naman! Ha? Okay. I wonder, bakit umabot sa punto na halos ipamigay ka na ng mister mo sa iba? Kasi yung magloko siya, yung may babae siya, I'm not defending this, He could just be plain stupid sa partner. He could just be a cheater. No? Manloloko lang talaga, manyak lang. Pero to a point that he's going to offer you to another friend for a sexual intercourse, may something eh. Bakit ganun ka walang value ka sa paningin ng mister mo? Dapat tinanong mo siya. Ano man ang sagot niya, from there we can gauge. At least kahit paano may panggagalingan tayo, may paghuhugutan tayo kung ano yung dahilan niya. Whether tama o mali, whether katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap, yung sasabihin niya, dapat dinabi mo sa kanya. Nagtaka ako, bakit di mo sinabi? Ano ang iniingatan mo? Bakit di mo sabihin sa kanya yung mga nalaman mo? Dahil mo alam eh. Ano po, baka po magpalit po siya ng password. Ano ba ang hindi mo kayang gawin? Ano pa ba hindi mo kayang tanggapin? Inabasa mo na lahat. Tinawagan mo ako, tanongin mo ako niyan, di ba?
Tatanungin mo ako, Papa Jackson, dapat ba sabihin ko sa kanya? Malamang. Ilan ba ang tao ng relasyon na yan? Di ba dalawa kayo? Opo. Oh. I mean, if you want this to end or you want this to be solved, alin man sa dalawa, ulitin ko ha, if you want this to be ended or if you want this to be solved, either way, alin man sa dalawa, kailangan nyo mag-usap. Kahit natapusin yan o kahit ituloy nyo yan at i-fix nyo yan, kailangan nyong mag-usap. You have to tell him exactly what you know and what you feel. Dapat sabihin mo sa kanya, bakit di mo siya kinakausap? Bakit di mo sinasabi sa kanya? Why are you not getting your answer straight from him? Kasi po yung last na usap po namin, Papa Jackson. Ang sabi po niya kasi, hindi ko daw po siya naintindihan. Ano ba yung maling usap niyo? Yung sinabi ko po sa kanya, yung nakita ko yung sa pagdating sa cheating. Alin doon? Yung sa lahat po, yung sa iba-ibang babae, tsaka dun sa Taiwanese. Oo. Ano sabi niya? Sabi po niya, hindi ko daw po siya naintindihan nung panahong depressed po siya. Walang kinalaman yun. Kamanyakan lang niya yun. Tapos, magmalungkot ka, padala ka ng picture ng anes mo sa iba. Hindi mo natulog. Tapos biniblame po niya ako kasi he felt unloved daw. Ano na? Unloved, unappreciated. Mga ganun po. Okay. Is that true? Because I have a feeling, ganda. I think, okay, ganda. Same po kami, Papa Jackson. Yun po yung... Okay, stop. Let's not make this about you. Tinatanong ko yung tungkol sa kanya. Alam mo yun ang problema mo. Tama nga siya, hindi ko marunong makinig. When we're talking about him, do not make it about you. Okay po. You just made it about you. Those are big words. He felt unloved. Yes po. O anong ginawa mo tungkol doon? Yung sa he felt unloved naman po, nag-effort naman po ako, Papa Jackson. So after po ng work ko, uwi po ako agad ng bahay. Okay, you're not getting this. Nothing is getting through to you. Okay, ganito ha. Well, okay, hindi kita para i-blame sa mga bagay na nasaktan ka kasi ikaw naman yung biktima dahil ikaw yung naloko dito. Tama? Opo. Ang pinapoint ko lang, kung maghiwalay kayo o magtutuloy kayo, at the very least, bilang kausap mo naman ako at magkausap tayo, at the very least, we are going to find out where things have gone wrong. So kung magtutuloy kayo, may pwede kang i-fix. Kung magtatapos kayo, may matututunan ka. Nakakasunod po. Opo. Okay, salamat naman. Salamat. Ha? Maraming salamat. Okay. When he said he felt unloved, hindi mo ito para i-solve from your own version. Diba? Umuwi naman ako. That's your version. Yan yung version mo. Malamang magiging tama ka dyan. Ang tanong dito, tinanong mo ba siya? Ano bang gusto mong paraan para maramdaman mo mahal ka? Opo. O, anong sabi niya? Po yan. Ang sagot po niya, hindi daw niya po alam. Ang sagot ko naman, Papa Jackson, paano ko malalaman? Actually, there you go. Lumalabas na kasi po, Papa Jackson, ilang beses ko na po siyang tinanong niyan. Hindi mo alam mo ganito yan. When he said hindi niya alam, alright, it could probably be true. Malamang hindi niya alam. But being the partner, tayong mga partners, at some point, it becomes our duty, di ba, to engage and connect with our partners. Malamang baka mamaya hindi niya kayang, di ba, hindi niya kayang sabihin, maybe sa ibang paraan kayo magko-connect. Ikaw naman nagsabi, bungangera ka, maingay ka. Opo. Oh, alam mo palang maingay, bungangera ka. Ba't di mo baguhin yun? Nag-less po yun no last year. Paano nag-less? Sa pagod ko na po kasi sa trabaho, Papa Jackson.
Kaya lagi po kasi akong umuwi sa bahay, ang dumi-dumi ng bahay. Papa Jackson, imagine, 50-50 kami ng bayad sa bahay. Tapos, ako pa sa bahay. Yun po yung sinasabi ko sa kanya na sana man lang, kung hindi niya kayang ilas yung ambag ko, sana tulungan niya ako sa bahay. Parang hindi kayo mag-asawa magturingan. Totoo po, yun po yung reklamo ko sa kanya. Kasi Papa Jackson, lahat 50-50 po kami. Tapos sa bahay, ako po lahat. Paano ikaw lahat? Wala yung... Sabi ko, pwede bang maglinis ka sa bahay? Kahit ngayon lang. Tapos maglilinis siya siguro sa isang buwan, isang beses. Tapos minsan, Papa Jackson, sasabihin ko, pagod na pagod ako, pwede bang ikaw muna maghugas? Tapos pagkagising ko sa kinaumagahan, andun pa rin. Sorry, nakalimutan ko. So, evidently kulang kayo ng communication. You have forgotten how to take care of each other. Yun talaga yun eh. Kasi siguro malamang na nagliligawan kayo, pag sinabing pagod ka, baka ipaghilot ka pa niya ng likod. Totoo naman. Diba? Totoo yun. So evidently, you've forgotten how to take care of each other. And that's very sad. Totoo po. Nakalimutan niyo na kung paano alagaan ang bawat isa. Simula po kasi nung nagkaanak kami. Doon po nagsimula yung lahat. Yung focus po namin nasa bata. Nakalimutan po namin yung mga sarili namin. Tapos yung kinakaano ko pa, yun nga po, yung sa ambag. Lagi ako nakikiusap sa kanya, Papa Jackson. Kaso ayaw niya. Ang laki-laki ng sahod niya. Pero ayaw niya. So parang, pag nagkikwento ako sa kaibigan ko, tapos ang dating sa kanila, parang helper na lang ako. Okay. Kasi ngayon, Papa Jackson, madalang nang may mangyari sa amin eh. Parang wala na. Wala nang intimacy. Kailan yung last? January? Tagal. Matagal na ba yung pag ganon? Matagal na yun, Papa Jackson, kasi January. Tapos yung last year, June. Matagal nga. No? So June 2025. Ano ba dapat schedule? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko po alam. Ano ba dapat? Hindi, para masabi Twice natin... a week? Para masabi natin normal naman, ano ba dapat? Twice a week or once a week siguro, Papa Jackson. Twice pag hindi pagod. Dapat twice a week, no? Pag gano'n, sino mag-aaya? Dapat may alarm na lang. Uy, tara na. Ganun. Dapat may napag-usapan na namin yan, Papa Jackson. Talaga? Nung gusto kong ayusin. Kasi gusto kong ayusin, sabi ko, wala na tayong time para sa atin. Sabi ko, sabi ko sa kanya, nag-make tayo. Sabi ko, niyaya ko talaga siya, Papa Jackson. Tapos, tinurn down niya ako nung una. Tapos, tinulog na lang namin. Pangalawang gabi ulit. Ganun ulit. Minsan hindi na ako nagyaya. You have grown up. Yun din yung sabi niya yun din yung sabi niya sa kaibigan niya eh. Sabi ng asawa ko, mas gusto pa daw niyang sa iba kaysa sa akin. Naku. Ang tanong ko lang, Papa Jackson, since ang tagal-tagal na niyang nagrereklamo sa kaibigan niya, bakit hindi niya sinabi sa akin? Hindi niya po sinabi sa akin yung mga sinasabi niya sa kaibigan niya eh. Well, ako alam ko sagot dyan. Number one, because, Dahil nagger ako? Gusto mo sagutin yung mga tanong mo ngayong gabi? Ikaw na. Sige, usap ka ng sarili mo. Baka may mapagkasunduan kayo.
Wala nga akong kausap eh. Tinanong mo ako, sinagot mo yung tanong mo eh. Kaya nga. Sorry po. Alam mo, that says a lot about your communication skill. That says a lot about your communication skill. By all accounts, you have a cheater husband. Cheater yan, niloko ka niyan. Tama? Opo, tama po. Oo. Manloloko yan. Diba? But here we are, the questions, diba, on hand tonight is that, are you going to fix it? Are you going to end it? Para sa akin po kasi talaga, parang sobrang disrespect na po yung ipapabigay ako. Yeah, I know. Palaisipan sa akin yan. So I want to understand. Not because I want to defend. Of course, wala namang justification yon. That yung paliwanag dyan, dapat Kasi lagi po yung dapat sinasabi sa tinanong mo. kanila, No. You should have asked him. Hindi natin pwede pag-usapan dito yan dahil hindi mo tinanong sa kanya. You should have asked him to explain that. I wonder, bakit di mo rin siya tinanong? Anong ayaw mo? marinig po ulit yung sabi niya, hindi na niya ako Well, that's your assumption. Pag sinabi hindi ka na niya mahal, at least alam mo kung ano magiging decisions mo. Tonight, we are shooting arrows in the dark. Nanghuhula tayo ng sagot. Parang di ko po kayang... Well, wala namang ibang paraan dyan. Now, listen carefully. I'm going to talk to you. Ready? Sige po. Okay. Balikan ko sinasabi ko kanina bago mo ako pinutol. Singit kasi nasingit. Okay? Whether magtuloy kayo, ayusin niyo yan. Either way, you have to tell him exactly how you feel, what you know, and what you want. Kailangan mo sabihin sa kanya. There's no escaping that part. Alright? Hindi mo pwedeng escape yun. Kailangan mo sabihin sa kanya. Wala kang choice doon. In case na, halimbawa, mag-decide kayo na kailangan, gusto niyo itong ayusin, you wanna give it another chance, you wanna give it another try, then you learn from it. Tinatanong mo ako, sabi mo sa akin, Papa Jackson, bakit kaya hindi niya sinabi sa akin? Because you do not know how to listen. Walang ibang paliwanag yan. Hindi siya magiging tama kahit kailan sa mga katarantaduang ginawa niya. Pero ikaw, hindi ka marunong makinig. Para sa'yo, ikaw yung epitome ng reasons. Dapat pag ginusto mo na, katwiran mo na, dapat yun na yung maging dapat sundin. Opo. So you have to learn how to communicate. Kayong dalawa. You have forgotten how to take care of each other. May pag-uusapan tayo. No? I want you to understand this from where I'm coming from. Okay? Ready? Sige po. Okay. Ito nabanggit mo to. Ano? Papaliwanag ko sa ito from a guy's point of view. Ready ka? Sige po. Okay. Niyaya ko siya. Tara, mag-love make tayo. Sabi mo, di ba? Hindi pa nga make love. Sabi mo, love make eh. Baliktad nga eh. Oo. Niyaya mo siya, di ba? Opo. Okay. Tinanggihan ka niya, masama loob mo. Tama? Opo. Ibig sabihin, ganun mo hindi ka kilala ang mister mo. Nung Ano ba feeling mo pag niyaya mo agad-agad okay? Pwede. Tatayo yun, ganun. Nasa mood siya agad. The fact that you assume that it's okay na feeling mo dahil lalaki, pag niyaya mo, okay na. The fact na akala mo okay agad yun, it only means na hindi mo kakilala, ganun kakilala yung mister mo. You don't know how to make him go, di ba? Hindi mo alam kung paano siya ma-arouse. Ito yung mga maliliit na bagay ito eh. Hindi mo alam, you do not know, you missed out on the intimate details. Ganun ka ka-detach dun sa frequency nyo bilang mag-asawa. Hindi kayo attuned. Di ba? Hindi kayo attuned. Alam mo kahulugan ng attuned?
Hindi po. Ako din, di ko din alam. Ano natin? I-google natin. Attuned. Ibig sabihin, an adjective describing being aware or sensitive or being harmonized with someone or something. Yun, tama. Hindi kayo attuned sa bawat isa. Down the line, your husband, kailangan niyang hingian ng tawad lahat ng katarantaduang ginawa niya. Kung mag-aayos kayo, kailangan niya kasi niloko ka niya eh. Period. Walang excuse doon. Pero kung ayusin niyo to and you are not going to change your ways, ikaw, Bebang, na ang premise na magiging usapan natin dahil siya nagloko, siya lang may dapat i-adjust at ikaw mananatili kang ganyan, maluloko ka ulit. Maluloko ka ulit. Hindi po pwedeng wala kang babaguhin kung ayusin niyo to. At kung sakali magtatapos kayo, hindi po pwedeng wala ka rin baguhin kasi hindi ka rin natuto kung ganon. So, doon po sa part na sinabi niyo sa kaibigan niya, Papa Jackson. Wag mo itanong sa akin yan dahil wala akong sagot yan. Lang po ba ako? Wag mong pilitin na ipangatwiranan ko yan. You should have asked your husband. Only him can justify that or only him can apologize for that. Walang iba. Hindi ko alam, sasagot ko sa'yo. But that's wrong. That's very, very wrong. Mali yun. But you have to tell him that you know about it. Then you can decide. Do you want to stay with him? Do you want to fix it? Either way, you have to learn something. Hindi ka laging tama. Kanina sinabi ko, sinabi mo sa akin, di ba? Bungangera po ako, maingay po ako. Tama? Opo. Mamin ka, di ba? Opo. Sinabi din po niya sa akin. Exactly. Why do you say it as if you're proud of it? Why do you say it as if it should be normal? Na parang wala kang kahit anong intention na baguhin. Bakit ganun mo siya sinabi? Ano po kasi sorry. Go ahead. Yung pagiging bungangira ko po, Papa Jackson, pagdating po sa bahay. There you go. See? Instead po niya. Exactly. There you go. Instead na acknowledge mo, here you are justifying it. Wala talagang wala kang makakasundo. Yan, exactly. A perfect example. There you go. Very evident. See? Nakita mo na yung see? Ayan. Okay. Pag ganun po kasi, Papa Jackson, sabi ko po sa kanya, bago ako pumasok. Oh my God, hindi yun ang point ko. I'm not asking you to justify it. But at the very least, kahit pa paano, alam mo na ba dapat kang baguhin, but here you are justifying it. Your husband cheated on you. Marami siyang dapat ihingi ng tawad sa'yo, yung kamanya-kanyang hayop na yan. In the same manner, kung mag-aayos kayo, may kailangan baguhin and here you are. Sabi ko, bakit parang proud ka nagger ka? Imbis na, opo, babaguhin ko po. Kahit pa paano, marinig natin ganun. Opo. No! Kasi po nung... No. Ngayon na lang yan, dahil papagalitan ka na. But what was... Po. No, po, stop. Stop. Ngayon na lang yan. Kanina, pinapangatuраnan mo, you're justifying it. Those are two different things. Kaiba yun. Look, Bebang, tonight we're not going to make a decision kung mag-i-stay ka sa relasyon na yun o mag-iiwalay kayo. Hindi fair na niloloko ka. Hindi fair yan. Pero kung mag-iiwalay kayo at magkakajowa ka ng iba at ganyan pa rin yung ugali mo, lolokohin ka ulit. Yan ang point ko. Dahil mahirap pagtiisan yung ugaling ganyan.
Guarantee ko yan sa'yo. Sure yan. Maloloko ka kung ganyan ka kanager. And you are justifying it. Alam ko ba ikwento sa akin para pangaturanan? O pwede may mga ayaw ka sa kanya, but you can say it in a loving way. Lagi ka may sagot, lagi ka may katwiran. Who are you fighting with? Who are you competing with? Ba't lagi in competition? Alam mo, aware ka, nagger ka eh. Aware ka. Wala kang kabalak-balak baguhin. Opo, Jackson. Napag-usapan po kasi namin yan. Tapos, nung nagkaayos po kami, sabi ko sa kanya, okay, hindi lang ikaw yung kailangang magbago. Yung ways ko, yung pagiging, yun nga po, nagger ko, sinabi ko po talaga to Papa Jackson. Mag-try kong aayusin ko sa sarili ko. Nagawa naman po namin yung Papa Jackson. Mahirap kasi siguro dahil nagawa din po namin kasi hindi na din po kami masyadong nagkikita sa bahay. Pero hindi na po talaga ako nagdadada. Pag umuwi po akong laging magulo yung bahay. Ginagawa ko na lang po, imbis na magagalit ako, ginagawa ko na lang. Kasi iniisip ko, parang mas nakakapagod yung magdadada tapos gagawin ko din. Hindi gagawin ko na lang kaysa magdadada pa. Yun po yung napag-usapan namin. Okay po kami doon. Pero yung sa nalaman ko lang po yung Itanong mo siya. yung simula po nun. Itanong mo siya kung ano yung nabasa mo na yan. Hindi natin pag-usapan yan because you should have asked your husband. It's only him. Now, ganito ano. Papa Jackson, gagawin ko na lang kaysa magbubunga nga ako at magbubunga ako, gagawin ko rin naman pala. Tama? Opo. Okay. That's not solving anything. That's not solving anything. Actually, dapat gawin niya eh kung pagod ka eh. There are simple ways of honestly, Bebang, there are simple ways of having or making your husband do what you want. Simple lang ang lalaki. This might not apply to your husband. Maybe in the future, kung maghiwalay kayo, pinamimigay ka na niya, magjowa ka ulit, simple lang. Simple lang yan. Mauutusan mo yan. By not nagging. Mauutusan mo yan. Maniwala ka sa akin. Men are easy creatures. But the fact that you are so combative dun sa idea na kaya mo tong isolve peacefully. Kasi closed ka eh. Sarado yung utak mo eh. Akala mo ba okay yun na hindi ka nalang kumibo tapos naglinis ka na ng bahay? Akala mo okay? Hindi okay yun kasi inaiipon niya sa dibdib mo. Iniipon mo yun. Tama mali? Tama po. Exactly. O ano, nasolve mo doon. Sa mamalang loob mo. There are ways. Pauwi na ako ng bahay. Sabay tayo kumain. Ligpit mo naman yung lamesa. Kain tayo magkasama na miss na kita. Kwentuhan tayo. Iligpit niya yun. Might not happen the first time. It will happen the second time. It's the same thing. There's communication but you got him to do what you want. Wala ka, di ba? Hindi mo kasi ginagawa yung mga bagay na ginagawa niyo noong umpisa. Sa lahat mo na magjawa na kaantabay sa atin. Kung pinagdadaanan ni Bebang, go back to the basic nung bago kayo. Di ba yun ang ginagawa niyo pag bago kayo? Di ba? Lahat ng bagay pakiusap. Lahat ng bagay favor to ask. Pwede ba samahan mo ako sa ganito? Pwede ba gawin mo to? Sige na, please gawin mo na. Labo naman ako, di ba? Di ba pag umpisa ganyan kayo? Opo. Nawala na yan, di ba? Opo. You see my point now? You getting my point now?
Opo. Wala na yon. Para sa'yo, magbubunga ka na lang or tatahimik ka, kala mo may na-solve ka. Ano feeling mo? Dahil ikaw naglinis ng bahay, dahil hindi niya ginawa, ikaw tama? No. Why? Because you become part of the problem. Alam mo, Bebang, this might not be applicable sa inyong dalawa. Malay mo, maghiwalay kayo kasi manyak naman yung hype na yan. Tama? Opo. The next time you fall in love at ganyan ka, mahihiwalayan ka ulit. Mahihiwalayan ka ulit. Sinabi ko na sa inyo na matagal na panahon. Men only respond to softness. Tandaan nyo yan. Men only respond to softness. Ang lalaki, mali o tama, hindi mo pwedeng angasan yan. Pinanganak na mayabang yan. Wala kang papala dyan. So this might not apply. Kasi kung tatanungin mo ako, Papa Jackson, papatawarin ko ba siya? Wag na! Di mo humingi ng tao dyan, hype na yan eh. Niloko ka eh. Makipaghiwalay ka na. But that's not my concern. Ang concern ko, paano pag naghiwalay kayo niyan at nagmahal ka ulit? Yan ang ugali mo. Paano yun? Ay di ganyan ulit. Natawagan mo ako ulit. Hindi na. But simple Papa Jackson, magbabago na ako. Oh, pala eh. Ba't sa next guy pa? Ba't di sa kanya? Nakuha mo yung point ko? Eh kasi parang ang asan ko kasi Papa Jackson, napapagod din kasi ako. Oh my God. Kasi lagi akong nakikiusap sa kanya. Oh my God. Here we go. Nahirap ang payuhan because... Okay. Okay, Bebang. Okay. I got you. Okay. You are self-sabotaging. Okay. Okay. Bakit po? Okay. Look, maghihiwalay kayo niyan kung ganyan yan. One day you'll fall in love again. If you don't change your ways, you'll go back to the same problem. Kung ang tanong mo sa akin, Papa Jackson, hihiwalay ako ba siya? Of course. Kung hindi niya kayang ihingi ng tawad yung kawalangyaan niya sa'yo, hiwalayan mo. Bata ka pa, 30 ka lang. Hindi ka magmamahal ulit. Hindi ka ba maingilab ulit? Hindi ka ba lalandi ulit? Kung ganyan kakatigas palagi, mahirap kang alagaan. Magpapakasok na po ako. Hayaan mo siya yung hard. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Okay, parang mali yun. Sorry, mali yung banat ko. Natawa si Bebang. Natanggi. Look, ganito ha. If you're, makinig ka mabuti ha. Alright? Kung hindi kayang aralin ng manyak mong mister na humingi ng tawad sa kagaguhan niya, hiwalayan mo yan. Honestly. Kasi gaano man kapangit ng ugali mo, you don't deserve to be cheated on. Nag-agree tayo doon. Tama, mali? Tama. Exactly. But here you are. Tinawagan mo ako. Huwag tayo maglokohan because you want to give this another chance. Kaya mo ako tinawagan ngayon eh. Kaya nga tinitiis mong huwag niyang malaman na alam mo yung katarantaduhan niya kasi ayaw mong umabot ka sa punto magkapilian. Tama, mali? Because you're saving this family. Ang tanga man pakinggan, but that's exactly what you're doing. You're saving this family. And I admire that.
Hindi ka nandito kasi gusto mo makipaghiwalay. Kasi kung gusto mo lang makipaghiwalay, hindi mo na ako kailangan tawagan. Nakipaghiwalay ka na. Tama? Tama po. But you cannot go to the negotiating table nang ikaw yung matapang and yet gusto mo tong ayusin. Marami siyang ihihingi ng tawad sa'yo. Yun ang katotohanan. Marami siyang hihingi ng tawad sa'yo. At kahit yung paghingi ng tawad, hindi mo ma-appreciate yun kung matigas puso mo. Hindi ma-appreciate yun kung matigas puso mo. Wala ka sa akin. For all you know, Bebang, this might not work. This might work or this might not work. But ako doon ako sa gusto mo. Gusto mo ito maayos eh. Sige, supportahan kita dyan. Pero hindi mo pwedeng hindi ka nakikinig tapos gusto mo ito maayos. Kung talagang wala, edi move on in life nang ikaw mag-isa. Kaya mo naman, malakas ka naman. Tama? Kaya naman po. Pero hindi yan ang gusto mo ngayon. Ang gusto mo, baka maayos pa. Again, kung talagang hindi mo kayang makuha yung gusto mo, maghiwalay kayo. But you have to learn something from this. Ulitin ko, mama. Whether tapusin nyo yan o magtuloy kayo dyan, you have to learn from this. Opo. Of course, you don't deserve to be cheated on. So, assignments. Ready? Sige. Tanong mo sa kanya, ano yung nabasa mong chat between him and another guy. Pag di mo nagustuhan sagot, makipag-iwalay ka. Ikaw lang ang kaya mag-gauge ng sagot na yun. Not anybody else. Sige po. Pag sinagot ka niya, and you feel like offended and alluded sa sagot niya, walay. But do yourself a favor. When you go to him and ask him, don't go to him and ask him because you're confronting him. Go to him because you're asking a question. So you get an answer. Dapat mahinahon. You see? Nakita mo pag marunong makinig, marunong mag-contemplate? See? Nakaka-proud yan. Sa'yo galing yan. Tama? Opo. There you go. Progress. That's progress. Dapat level-headed. Okay. Okay? Pakasabi ko po siya, Papa Jackson. Yep. Good luck, ma'am. Kung maghiwalay kayo, magtutuloy kayo. At this point, it's completely up to you. Pero parang feeling ko, Papa Jackson, maghihiwalay din to. Well, normally I give the decision. But this time, I want you to decide. Alam mo, there's a lot.
there's a lot that could be said when you just know how to listen. Balitaan mo ako, ha? Ano magiging desisyon mo? Opo. Okay? Okay po, Papa Jackson. Kailan mo ako babalitaan? Tawag ako ulit, Papa Jackson. Sa fan page ka mag-PM sa akin, ha? Sige po. Alright? Opo. Maraming salamat po. Ako nakita mo yung demeanor mo ngayon, ang kalmado mo. Nakita mo, di ba? May ganyan ka palang side, ang sweet mo. Oh. Tingnan mo. You're Pag very nice. nakapag-iyak na po. See? Look at you. Listen to yourself. It's like a completely different person. Ewan ko sa'yo. Dahil din siguro naipon pa sa Jackson ba? Baka nga. Baka nga. Wala yan. Sana, no? I hope you have the wisdom to protect your own interests. At the same time, look at your problem ng pang long term. Ako. Thank you for calling. Thank you po, Papa Jackson. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat.